Pag minsan iniisip ko, ay baka naman sasakit na naman yung paa ko. Pero pag yung wala, pagbangon ko dire-diretso nalilimutan ko nasakit ang paa ko. Kaya nga po talaga po na magkasunog, 'di po ba talaga ako hirap na hirap ng paglakad, ilang pahinga ako. Pero nung ano na nagtaka ako, ang bilis kong nakarating. Ang bilis ko nakarating dun mag-isa pa ako. Sabi ko tingnan mo nga rin naman yung ano, pero sabi ko nga po talagang napakabait ni Lord. Ako'y talagang kanyang ginagabayan. Sabi ko nga po ay hindi ako nagsisisi na ako'y napapunta sa kanya. Talagang napakalaking bagay nang nangyari sa buhay ko nung ako'y mapalapit sa Lord. Ayun nga po, kaya talagang kinakailangan natin talagang pahalagahan ang ating buhay tulad niyan. Yung iba, talagang sabi na nakikita nga natin bakit nagagawa pa nila yung gano'n na para laang makatipid eh, kahit may nararamdaman hindi na nagpapatingin, hindi na nagpapasuri para laang ano, tsaka mas gusto pa nga nila yung sabi nila 'pag daw namatay pahinga na. Eh, buti nga baga kung 'pag kinamatay diretso agad, eh, kawawa yung kasamahan mo 'pag hindi ka nag-ingat, ay mabuti nga baga kung pagka kinakaroon patay agad. Ay papaano nga kung aalagaan pa lang ano, eh, di ba kaya maghihirap ay yung kasamahan mo. Kaya sabi nga nung iba, mas maganda pa na yung ikitulog na hindi ka na magising para wala nang nararamdaman yung iba. Pero sabi ko, ay hindi pa naman siguro. Sabi ko, ako bibigyan pa rin ni Lord ng mahaba pang buhay at nang para tayo magkasama-sama lahat upang tayo patuloy na maglingkod. Ayan po. Alam ko po natin, pahalagahan natin ang ating mga buhay. Matuto tayo mag-share, magpatawad, at talagang magiging matiwasay ang ating buhay. Huwag na tayo maghangad pa ng kayamanan kasi nga po, sabi nga nila, wala namang mangyayari yun dahil pag namatay ka, wala rin. Iwan mo din lahat. Kasi parang may nakita nga ako kapoy, sabi nga ni Aga Mulak, yung kay Amalia Fuentes, di po ba yaman ni Amalia? O nung makita naman siya, wala rin kasi walang nakaalam na di po ba yun, parang nang mag-isa na lang yata yung sa buhay. Siya namatay, nakita patay na, ang dami-dami niyang pera, hindi nagpapagamot. Kasi nga wala naman siyang kasama, walang dumadamay sa kanya. Di ba yung kayamanan niya, naiiwan lang niya lahat. Hindi niya napakinabangan. Kung yun tinulong niya sa iba, di po ba? Kaya sabi ko nga, yung mga mayayaman nga na hindi marunong mag-share, hindi marunong magbigay na alam mo na napakadami mong matutulungan. Hindi mo naman talaga madadala sa hukay eh. Ano nga po, sabi ko nga yung iba ka, sabi ko ako nga, yumaman lang, talaga siguro eh. Kasi sabi ni Sister Luz na bibigyan ng 1,000,000, kung anong gagawin, papagawa ko ang co-op. Pag ako binigyan ng 1,000,000, papagawa ko agad ang co-op. para, para agad ay kompleto. Maganda. Pero sabi ko talagang tama, tuto tayo magbigay. Yun lamang po talaga yun ang susi, yung ating kapayapaan, magpatawad, magbigay at magmahal sa kapwa. Ayun lamang po. Maraming salamat. At thank you kay Lord. Amen. Ayan, pakinig natin lahat tayo witness. Pag si Sister Medi ay nagkaroon ng 1,000,000, ay ipagagawa ang oo. Isulat dyan, Sister Nimpa. Aba, di ba? Para ako makakita sa taas. Okay po. Medi, papipirmahin kita sa Sunday. Papipirmahin kita sa Sunday. Malay mo, bigyan na ako ng 1,000,000 ba? Biglang may Kaya nga. Walang imposible. Oo. Lord will give the desire of your heart. Baka biglang mag-change mind ka. Sabi tayo, papagamot ko muna aking paa. Papa-opera ko muna itong aking mga ugat. Pag may natira, saka ko ipagagawa ang co-op. Okay, na po. Ako po, Pastora. Nakakatuwa po yung ating mga usapan. Talagang ang buhay po talaga natin ay napakahalaga. At ito'y dapat nating alagaan at pahalagahan na kasama natin ang Diyos. Kasi sabi nga, lahat ng may buhay ay may purpose si Lord. Ano po? Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan pa niya ako ng isang pagkakataon kasi ako nga po ay nung ako po ay mga siguro 11 or 12 years old, ay muntik na akong nawala or kinuha ni Lord. Pero dahil hindi pa nagagawa ang purpose ni Lord sa buhay ko kasi wala ako pang relasyon sa Panginoon, hindi niya po ako kinuha.
Ano po, kaya napakahalaga po ng buhay at doon po nagsimula ang aking bagong buhay after na ako ay malagay sa ganoong sitwasyon na ako ay muntik na, minuto na lang po kasi yon. Kasi ako po inopera noon sa appendix ay parang pumutok na po kasi yung appendicitis ko at minuto na lang laso na lahat ang aking buong katawan. Parang halos ilang oras ako sa operating room dahil lahat nilinis yung aking bituka. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil may plano pa nga po siya sa buhay ko, hindi niya ako kinuha. At doon po, after po noong ako ay maopera, tapos din noong pong ako ay magaling na, ako po nagtanong sa Panginoon, kasi sa totoo lang po, hindi po ako yung palasimba, kasi hindi ko po yun nagisnan sa magulang ko, yung every Sunday, tapos may mga, yung pagro-rosary, ganyan-ganyan, wala po akong na-experience sa ganun. Nagtanong po ako sa sarili, sa Panginoon. Sabi ko, Lord, saan ba ako? Sabi ko, bakit sila sa ulo nila yung buong rosary, yung may mga nila, mga sumasampalata. Ako, wala akong alam doon. Saan po ba ako? Sabi ko gano'n. At sumagot po ang Panginoon sa akin. At dito po pala ako. Ako po pala ay, kumbaga, after siguro mga amant din noon, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. Una kila Mami Medi kasi ako po'y tumira sa kanila. Then nag-follow up po yun noong ako mismo'y tumira doon sa tiyahin ko na ang asawa ay pastor. Yun, doon po kululubusang nakilala ang Panginoon. So talaga po palang ang buhay natin at ang plano ng Diyos po sa atin ay talagang mangyayari po sa ating mga buhay. Ano po? Dahil hindi ko po talaga iniisip na ako po ay bilang sa ganito. Kasi noon din ako, parang hindi po ako sasama. Dito po talaga ako, sabi ko noon. Asawa na po ng pastor, asawa na po ni Ninang Wena ang nagsasabi sa akin. Pero dumating talaga yung isang araw na hindi po ako hinayaan ng Diyos na mapalit. Talagang isinama po nila ako sa pagsimba. At kaya nga sabi ko, ang aking buhay Kristiyano ay maraming kumbaga, yung mga bawat sitwasyon ng aking buhay, may iba't iba din pong pangyayari. Kasi inisip ko po, ako po kasi noon ay nung tumanggap ako sa Panginoon at maligtas talaga ako sa Jesus Saves Pentecostal Church po. Doon po ako tumanggap sa Panginoon, doon din po ako binautismuhan. Then, yung pong tibay ng pananampalataya ko po at tatag, kasi doon naman that time po, doon ko unang narinig ang tinig ng ating Panginoon na sinabi niya po sa akin noon sa Genesis, yan, nabalikan ko po at nagbabasa po tayo sa Genesis na sabi, ang lahat ng pumatay sa aking nilikha, maging tao o hayop man, ako ang maghihiganti. At that time po kasi, nung mabasa ko yon, noon po ako po ay malungkot noon that time kasi po ay, ako po ay nawalan ng asawa noon. Noon pong time na yon, namatay po yung aking asawa. So, pero never po ako noong mag-isip na ako'y gumante, hindi po ako nag-isip. At ang nakakatuwa po doon ay, ako po din yung taong sobrang mahiyain noon. Na ako po ay ayoko pong humarap sa maraming tao. Ako po ay, sabi ko, ayokong, pero ang sabi ng Panginoon sa akin nung mga oras na yon, na, kasi ako po ay konting panahon pong ako'y tumigil noon sa pag-church. Kasi marami pong, mahaba po kasi yung kwento kumbaga para pong, sabi ko, Lord, bakit ganon? Yan. Siyempre, kapag mababaw pa po tayo sa pananampalataya, talagang marami tayong bakit. Ano po? Pero, sabi ng Panginoon, dumating po yung isang gabi na lagi po kasi akong inaaya sa Bible study ng ninang ko. Sabi, ikaw ay umattend na. Sabi ko, ayoko pa, hindi pa ako handa. Sabi ko gano'n. Then, isang umaga pagising ko na lang po, itinago ko po talaga na ng Bible ko. Ewan ko po ba, pagising ko sa umaga, parang ako'y uhaw na uhaw. Uhaw na uhaw ako sa salita ng Diyos. So, kinuha ko po yung Bible at pagbukas ko po, yun po yung sa Genesis po, yung sa Genesis 9, na ayun po yung sinabi sa akin ng Panginoon na ang sino mang pumatay sa lahat ng aking nilalang ay ako ang maghihiganti. Kaya sabi ko, Lord, ako po'y napaiyak talaga noon. Then, nung araw din po yun ay Wednesday, at doon ko rin po unang narinig ang tinig ng Panginoon. Kasi